Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong pagkapanalo ng mga Brave 18 Marines doon sa kaso na isinampa sa kanila ni ex-Senator Trillanes. Bigyan ko lang kayo ng update. Meron tayong part 2 ng fund drive for our Brave 18 Marines. Last month, part 1 fund drive natin, nakapadala tayo sa kanila ng 250,000 last month. Ngayon, nagsimula tayo kahapon, nananawagan naman ako ng voluntary financial support para ipadala sa kanila dahil kaliwat kanan, ang daming kasong naisampa laban sa Brave 18 Marines. Napagalaman ko na last week, nagpunta sila sa Marawi City. Ang layo nun. Sumakay sila ng eroplano, ang dami nila, ang laking gastos. Airplane ticket, pagkain, tuluganan, and everything. Kaya kailangan tulungan natin sila. So, voluntary lang. Yung mga gustong magpadala sa GCash number na ito, 0916-90-00997. Ulitin ko, 0916-90-00997. Mirna Sibog ang pangalan ng GCash na ito. Ito, good news. Panalo sila sa kaso. Breaking, Department of Justice ibinasura ang reklamo ni Trillanes laban kina Jason sa Attorney Baligod, Brave 18 ex-soldiers at iba pa. Ibinasura ng National Prosecution Office ng Department of Justice ang ilang reklamong isinampa ni dating Senator Antonio Trillanes laban kina Jason sa Doc Lorraine Badoy, Mike Defensor, Cathy Dinag, Attorney Livito, Livy Baligod, and then yung Brave 18 Marines, pinangalanan lahat dito. Batay sa inilabas na resolusyon, ibinasura ng Department of Justice ang mga reklamong paglabag sa Articles 356, 358 at 363 ng Revised Penal Code dahil sa kakulangan ng prima facie evidence. Kasunod nito, nagpasalamat si Sonza sa DOJ at iginiit na napanatili ang karapatan sa malayang pamamahayag. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng counsel ni Sonza na si Attorney Mark Christopher Tolentino na ang pagbasura ng reklamo ay muling nagpapatibay sa mga garantiya ng konstitusyon sa freedom of speech at freedom of the press. So, ni-research ko ano ba yung articles 358, 356, 363. Okay, yung 363 is ito, incriminating an innocent person. Yung 358 is slander or oral defamation. 356, threatening to publish and offer to prevent such publication. Basta na-monitor ko, 2 beses nagsampa ng kaso si Trillanes laban sa Brave 18. Ang alam ko, ang unang isinampa is violation ng Article 154 ng Revised Penal Code. Yun yung false publication and false utterances. Tapos, after that, nagsampa na naman siya, ang alam ko, oral defamation. Kasi nga, yung mga binitawang salita o David ba, yung mga press con, inaakusahan nila si Trillanes na tumanggap ng maleta, mga ganon, ICC, nakakasira daw oral defamation. Nasira ang karangalan ni Trillanes. At salamat naman at mabilis. Wala pang ilang buwan lang, 3 months lang. Dapat ganyan. Yan ang magandang proseso sa DOJ. Desisyonan ka agad. So, basura. I think ito yung unang kasong isinampa sa Brave 18 Marines, Attorney Baligod, na ibinasura ng Department of Justice. So,
magpasalamat tayo sa mga piskal, mga prosecutors. Sa ngayon kasi, maganda na yung sistema dahil dati-dati, probable cause lang ang kailangan, pwede ka nang kasuhan sa korte. Konting ebidensya lang, probable lang. Ngayon is, there must be a certainty of conviction. Ibig sabihin, dapat mas malakas yung ebidensya. Once na isinampa ng piskalya ang kaso, malapit yung 80%, siguro 70-80% makonvict yung tao na yun. Which is very good. Dati kasi, konti lang. Example, yung kaibigan ko, 2024, sinampahan ng kaso. Pagdating sa DOJ, ayun, nakitaan lang ng probable cause, isinampa ang kaso, so umakyat sa korte, nagkaroon ng trial. Nung na-trial na, ang hina ng kanilang ebidensya. Pagkatapos ng presentation ng evidence ng prosecution o fiscal, nag-manifest o nag-motion kagad ang abogado ng kaibigan ko, Honorable, Your Honor, can I file a demurrer to evidence? Why? So and so, ganito. Okay. File the demurrer to evidence. And after 2 weeks, sa pag-file ng demurrer, ginagamit yung demurrer to evidence kung mahina ang ebidensya ng prosecution. Hindi na kailangan mag-testify. Hindi na kailangan mag-present ng evidences yung akusado. Kasi napakahina. Ayun, dinismiss kaagad ng piskalya, ng judge, yung kaso ng kaibigan ko. Kasi probable cause lang. So ngayon, dahil sa strong certainty of conviction, kaya ganito, maraming mababasura. So, good luck sa Brave 18 Marines. Sana marami pang kasong maibasura na naisampa laban sa kanila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko dire sa gipatindog nga balay ni Dondon Dadaw nga taga Barangay Masimag, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So muna ni siya ang natabangan o gero. So muna gid ni ang gitabang nga yero nga iyang nang giatop. So muna ni ang gitabang nga yero nga napulo ka 8. So ilan na gyud nga giatop kay tungod lagi kay gaulan na naman sila. Na sige magkaulan din ni sa amoa. So ilan na gyud gidali giatop ang gitabang nga yero. Tungod kay ang